isipin mo, gumagastos ka ng 178,800. Hey guys, this is Jerp Abante. How are you guys? It's, ano ba yan? Sunday. Sunday. Kagaling lang namin ng magsimba. January 25. January 25. So, meron akong listahan ngayon. Pag-usapan natin yung, kasi di ba last video natin is yung tungkol sa mga, yung estimated, monthly expenses sa buong Canada. Ano yun, yung, in general, ibig sabihin, mas yun, yung sa buong Canada yun. Siyempre, yun sa mga, yung malalaking, malalaking cities. So, ito naman, personal namin na monthly expenses. Merong iba dito na yung, minsan nasisingit yun ng mga entertainment. Madalang lang kami lumabas di ba? Kaya, misis ko nakatingin sa computer hindi nakatingin dito sa kasama ko. Yung guys, ito. Ang aming monthly expenses. Ito na ngayon ang namin. Ang insurance ng bahay namin, insurance muna tayo pag-uusapan natin. Insurance ng bahay namin is $180 a month. Tapos, insurance pa uli. Insurance ng buhay namin, ng life insurance, aming mag-asawa. Ang aming dalawa, sa aming dalawa lang is $230. Dalawa kami a month. Tapos isa pa yung insurance ng sasakyan. So meron kaming 3 sasakyan, hindi naman mga bago yung sasakyan namin. Nagbe-base kasi yon sa sa luma o bago o kaya may marami kang mga nangyari nakabangga ka, may mga ganung ba. So ang aming car insurance sa 3 sasakyan, isang lumang sasakyan na kotse, yung 2005 na Buick, 2010 na Journey, 2013 na Caravan, na Dodge Caravan, Journey Caravan din. Journey Dodge Journey pala. So, sa 3 sasakyan na yon, ang binabayaran ko na insurance doon is $250. Tapos, sa property tax namin, $210 a month. Kasi monthly to. Sa mortgage, yung sa bahay, ang bayad ng bahay namin, kasi siyempre dito, utang ang bahay, hindi naman So, $1,500 ang Tapos, utilities. Ito yung kasama dito yung basura at saka tubig. Ito yung utilities na Nagma-maximum kami ng 200. Minsan pag summer kasi, pag gumagamit kami ng doon sa likod, hindi kasi siya pag nasubrahan kami ng dilig ng tubig na parami, tumataas siya, nagdadagdag siya, pero 200 lang. Tapos ang aming internet, yung ginagamit namin sa computer, hindi yung internet ng cellphone na, iba pa yon. Internet lang tayo, yung home internet lang talaga. Ang aming monthly is unlimited naman yon, $130. Tapos yung phone plan namin, yung sa mga cellphone namin 3. Kasi ako pa rin nagbabayad sa asawa ko sa anak ko. So nasa 270 kaming 3. Kaming 3 doon. Phone at saka internet. 270. Tapos, sa groceries, nagmi-minimum kami every week, ng 250. So, a month is 1,000. Yun lang yun, minimum lang namin yun. Hindi pa yung minsan sumusobra. Pero kadalasan sobra asan ba yung sample itong tulad nito? Yan namin. Nagpunta kami ng Costco. Alam mo bang binayaran din namin dito is ito. Asa ba yun? Hindi makita. Ito. Yan. Para. 600. Asa ba yun? 599. 599 din ma? Oo. Hindi ko makita 599. Hindi, 601. 601 pala. Palastak na pala yun. 601, yung niya. 601. 601.65. Isipin mo yon. So,
ano pa lang yun, isang linggo lang yun. Pero hindi ganoon. Nakaano lang kami sa yung maximum ng Alam mo na 250. 1 month yun. Oh, Yung sa... 650 hindi yan, hindi 1 month. Hindi Kasi- ba? I mean, yung pagkabili niya kasi nga maraming ano. Hindi, ano yan yung Basta mga extra yan. extra lang yung ganyan. Pero minimum Okay. talaga kami every week, di ba? Minimum Oo. natin every week pag nag-groceries tayo. 50 to 300. Oo, 250 lang. Ipinifix lang namin sa 250. So, 1,000, 1,000. Tapos yung transportation, yung gas. Kasi transportation, wala namang bus dito umiikot. Minsan taxi, sa kanya may personal siya. Pero yung sa akin, kasi ako yung ano ng mga sasakyan, 3 sasakyan, every week kasi nagpapagasolina ako eh. Pag ginagamit ko, pinapagasolinahan ko agad, 50-50. Depende na yung lalabas kami ng city na malayo, talagang iba yun, mga 200, 100, gano'n. Pero yung minimum lang talaga every week, 50 palagi yung pinapagasolina ko sa sasakyan, bawat isa. So, papatak siya ng ng mga $500 ang aming budget sa isang buwan. So lumalabas dito ang aming wala kaming tawag ito, yung entertainment masyado kasi sa bahay lang naman kami. Pero pag minsan, pag lumabas, nakagastos kami ng 500 to 1,000. Entertainment. Pag Kasi lumabas. dalang kasi kaya yun ang pinagkaiba ng mga cities at saka yung mga ganitong town lang. Medyo hindi siya gagastos. So minsan lang yun. Ito lang ito yung mga insurance, yung 3 insurance, insurance ng bahay, insurance, life insurance namin, car insurance, yung property tax, yung mortgage, kasi nakahiwalay yung mortgage ko, yung sa bahay ko at saka yung property tax ko eh. So, utilities, din, internet, phone plan namin, groceries namin, tapos yung transportation, yung gas ng sasakyan, yun lang yung inano ko dito. Hindi sinama ko dito yung mga namin, yung entertainment namin, yung mga lakad-lakad namin. Hindi siya nakasama, di ba? Tayo pag lumabas naman tayo, hindi na magugulat na lang tayo yung makakaskas mo yung card mo talaga. Ganon dito sa Kaya pumapatak po kami ng 4,470 sa isang buwan. So, doon sa last video ko, kung mapanood nyo, di ba doon ang mga estimated doon sa total estimated doon sa mga single person, yung 2,200 hanggang 4,200 sa single lang. Tapos yung sa family of 4, nasa 5,500 to 8,200 plus pa yun. Hindi pare-pareha. Pero kami kasi malaki na yung anak namin. Minsan wala naman dito. Yung sasakyan siya nagpapagusolina. Pero kadalasan, tulad nung nandito siya, kasi mag-aaral, pag nag-aaral uli, kami na naman ang Plus pa yun. kami na maghahawak. Kasi So, yung boarding house niya. hindi na yun. Huwag mo na yung boarding house. Diba, pag nag-aaral siya, Oo, mag-aaral uli. yun. Dagdag yun. So yung boarding house niya, iba namang doon, iba naman yung Kaya nga. magiging kasi kadalasan yung mga boarding house dito, ang upahan dito isang room lang, $600 pataas yun. Oo. So, siyempre ibang kwento na yun. Isa next na lang yun pag nag-aaral na Kaya nga. uli yung anak Plus yung mga namin. grocery pa O, niya. mga groceries pa niya. Nakahiwalay yun sa aming mag-asawa. Siyempre, mag-aaral pa siya. 2 years pa yun kasi magdi-degree pa siya. So, bachelor. Kasi may 2 taon na siya nakuha sa IT. Bachelor's degree siya ng 2 taon. So, yun guys. Kita nyo kung gaano kalaking Kung i-convert mo to sa Philippine money, may phone ka dyan, be. Kunwari, phone. $4,470 times mo. $4,470 times mo sa, kahit na 40 lang, kasi alam ko 42 yata ngayon 40 lang, $40. 4,000. 4,400. Ha? 4,470. 4,400 4,000. Hindi lang. 4,470 times mo sa lang, sa kahit na 40.
Magkano pumapatak? 178,800. 178,000 800. 178,800 Sino mo, guys? in Yun- one month. Yun ang yun yung napakalaking isipin mo. Gumagastos ka ng 178,800. Ang sahod lang niya is papatak lang ng Halos sa pa- 100 plus lang. Isipin mo, isipin mo Yung ngayon. sahod ko, paano-ano lang. Sa akin yung... Kaya nga, total. halos lahat ng sweldo ko, nandito kaya wala talaga akong naiipon. Utang meron. Thanks God may utang. Ayun ang Canada. Sa Canada, more utang. Sa Canada. Yun ang buong akala kasi ng lahat na Napakadali ng buhay. kasi kami noon kahit 'di ba nung wala ka pa sa nung nung ako pa yung nasa abroad, palagi mo iniisip, akala mo palaging may yung parang tawag to. Madali lang pera siguro doon. Yun ang iniisip nito eh. Wow, ganun pa eh. Gagalit pa yan. Kasi, nung mga panahon, wala pa siya sa Canada. Akala nila ganun lang kadali. Siyempre, sa Pilipinas, wala akong trabaho. So, may anak ka na pinapaaral, kumakain din. Ano ka ba? Pero yan ang mga nanay. Yan ang tandaan nyo. Yan ang mga nanay. Pero kukuha ng paggastos namin araw-araw, yung mga bayarin doon. Bakit? Palagay mo walang bayarin doon? Ilaw, kuryente. Ayan guys. Kaya tayo mga tatay, nagpupursige tayo, nag-ano para sa asawa natin. Di mo, nung wala pa to sa nasa Pilipinas pa na to, wala pa dito to. Nagagalit pa yan pag sweldo time. Bakit hindi ka pa nagpapadala? Siyempre, ubos na yung pinadala mo eh. Tingnan nyo, ganun lang kadali. Kasi yun ang mindset kasi na, ganun lang kadali kumita doon sa ibang bansa. Pero nandito siya, tingnan mo ngayon. Hindi yun. Hindi rin ako pala shopping nung nandun ako. Hindi, ibig sabihin ba, ang pinaglalaanan lagi yung sahod niya. Ayun nga, ang sinasabi ko ba na parang ganun lang kadali. Kahit naman ikaw ngayon nagtatrabaho, di ba? Ano lang naman ambag dito sa akin. Oy, malaki na yun. Sige, okay na. Groceries niya, siya yung ngayon, siya yung nagbibigay ng groceries namin. So, malaki na rin, malaking bagay na rin yun. Pero the rest doon, sa yung lahat ng akin po lahat, akin po Ay, yung pa, syempre. Yung mga pang-add to cart, yung damit, may add to cart pa sila. Ayun guys, yung sinasabi ko sa inyo, yung expectation natin sa Pilipinas, iba na pag nandito ka na sa bansa na yung gusto mong marating. Yung iba nga, binibenta yung para lang makarating dito. Kumbaga kami blessed na kami na narating na namin itong bansa na ito. But yung iniisip ba ng nasa Pilipinas pa na ganun lang kadali, hindi po ganun kadali. Kasi dollars ang kinikita dito, dollars din po ang i-expose, di-dispose namin na pera. So, tulad nga sabi ko sa iyo, 4,470 yung aming wala pang mga entertainment doon, mga iba pang Kumbaga, ito lang yung fix na namin, kadalasan naming nababayaran. 4,470 Canadian dollars. Tina-times nga lang namin to sa 40. Kasi ngayon, palitan niya is 42. Ang isang dollars, 42 peso. So, 40 lang namin nilagay. Isipin mo yung lumabas, sa namin, 178,800 peso ang buwan namin. Kung nasa Pilipinas din kami, siyempre, mababa sweldo namin. Hindi namin makakagastos ng ganito kalaki. Kaya yung palaging mindset ng nasa Pilipinas, ako ngayon, ganun din ako noon dati, nung nasa Pilipinas ako, sabi ko, yayaman ako within a year. Yayaman, kasi pag binilang mo talaga, kinount mo, milyon eh. Pero di mo alam na yung palang gagastusin mo, ay dollar din. Maganda lang siyang pakinggan, at maganda lang, siyempre, pag na-convert mo nga sa Pilipinas, napakaganda. So, alam niyo ba guys na, ilang years na tayo hindi nakauwi since nung last nating uwi? 2000. 2 years na. 2 years na. 2 years na. 2023 tayo. Hindi.
24. Uy. January. February. 23 yun pa. 23 ba? O, Ano naman ngayon? ha? 2 years lang. Ay, nag-ano pa kami, nagbabangayan pa. 2 years lang, 2 years lang. 2 years lang. 2 years lang, oh. 2 years lang, 2 years na kaming hindi nakauwi. Isipin mo yun. Nung last uwi namin, nung dumating sila, 5 years din bago kami makauwi. Kaya yung mga hindi nakakauwi ng mga OFW galing dito sa Canada, lalo na especially sa Canada, kasi ay yung, ano nga, yung pamasahe pa lang, napakalaki. So, pag-usapan natin, next topic yan. Sa ngayon lang, ito lang yung aming monthly expenses na mag-asawa. So, 4,470 converted to $41 to 40 peso. So, 178,800 po in Philippine money ang aming nagagastos every month. So, yun lang guys. Para alam lang ng mga nasa Pilipinas kung ano yung buhay ng nasa Canada din, nasa abroad. Hindi po ganun kadali dahil lalo nandito ng pamilya namin, siyempre yung mga expenses namin dito rin lahat. So, para dun sa mga gusto makarating dito, o ikaw be, anong masabi sa mga misis na parating pa lang dito? O hindi na mo. Malakas kayo ng katawan dahil pagdating nyo rito. Ano? Isusubo kayo sa trabaho. Ay, susubo Mga daw. asawa nyo. Isasubo daw kayo sa trabaho ng mga asawa nyo. So yun guys, Kailangan ganun. nyo magtrabaho, mga Magtrabaho. misis, pagdating Para dito. tulungan talaga dito. Hindi po pwede ako, nasa Pilipinas ako, wala akong trabaho. Relax lang. Oo, relax lang. Alaga lang ng isang anak. Oo. Pagka oras ng padala, Abang lang. May Abang pagdating ngayon, ngayon, kailangan ko gumising ng maaga kahit napakalamig, kahit nag-i-snow, kailangan ko pumasok sa trabaho. at least alam ng mga misis na parating, magtatrabaho kayo pagdating nyo dito sa Canada. Okay, nasa mister din nila yan, kung kakayanin ng mister nila. Hindi. Kahit nasa kakayanin, pero paano yung mga mga expenses nyo? Siyempre, mga bata. Saka pag walang trabaho rito, boring din. Kasi Hindi ka makakalabas naman, hindi ka tulad sa Pilipinas, pag wala kang trabaho, punta ka lang sa kapitbahay, masaya ka na. Di ba? dito kasi kapitbahay mo, minsan di kayo nagkikita. Oo, hindi. More of the time, di kayo talaga nagkikita. Oo, lalo na pag winter. Yan. Lalo na. Ka lang ng bahay, pag wala kang trabaho. Oo. So yun guys, ano ba? Tapos ano pa, yung parang lalo kang nanghihina. Kasi dahil nga sa Hindi lamig. ka na-exercise, kumbaga, lagi Kain ka lang nakaupo, kain. Oo. Kain ka lang ng Kain kain. ka lang ng kain. Manood lang ng TV. So yun guys, ganun lang ang ayun lang yung mai-share namin. So kung marami pa tayong pag-uusapan, marami pa kayong maitanong sa buhay dito sa Canada, sa kaya ng aming maaabot na i-share sa inyo, i-share namin sa inyo. So baka next week uli kung ano man yung mai-share namin sa inyo na tulad nung kanina yung pag-aaral ng anak, pero hindi pa ngayon kasi hindi pa mag-aaral ng anak namin sa next darating pa na buwan Sa September pa. para malaman natin, i-share namin sa inyo yon. Tapos yung ano pa ba yung kaninang nabanggit natin na Yung mga, syempre, yung lahat ng expenses ng anak natin sa pag-aaral. Yun. Boarding house, grocery, Ayun, allowance. namin yun, i-share din namin yun pag So, kung ano man yung tanong nyo pa na pwede nyong malaman, personally na aming talagang yung sa namin, kumbaga yung ng aming buhay dito na ma-share namin sa inyo, sige lang kayo, mag-comments na kayo at gawin namin ng the best na makapag-share ng impormasyon sa inyo. So guys, maraming salamat sa panonood at thank you. Laging shout out doon sa aking classmates Merlin. Thank you, ikaw lang talaga yung yung number one followers ko, number one commentor. So maraming salamat. Guys, wala na po kaming may i-share sa inyong iba kundi yung buhay namin dito. Lalo na yung mga nangangarap mag-Canada. Yung iba nag-give up na ng mga trabaho sa Pilipinas para mag-Canada. Pero para alam nyo lang,
na hindi ganun kadali ang buhay din sa Canada. Dahil dollars ang ini-income, dollars ang i-expose at i-dispose mong pera. So guys, maraming salamat. Ito po ang misis ko, V, at ang inyong likod, Jeff Abante. God bless you guys!